Ano nga bang mga tips ang maibibigay ko para sa mga baguang traders and investors, lalo na po maraming natatakot ngayon na mag-start ng kanilang mga trading ventures at mag-invest? Kaya naman, para malaman nyo ay panoorin nyo ng buo ang video nito. Estudyante trader, it's going to be his first time to join us for a panel discussion here at Market. So before tayo mag-start mga traders, kung bago pa lamang kayo sa mga aking social media accounts, ay ako nga po pala si Christian J. Biasena, aka The Estudyante Trader. So tayo po ay gumagawa ng contents about finance, trading, investments, para nang sa gayon informed and knowledgeable yung mga kababayan nating Pilipino, especially when they dive into this field. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa gayon lagi kang updated every time na may mga new contents po tayong i-upload. Ngayon, halimbawa kahit hindi ka baguhan traders or investor, ay dapat mong gawin itong mga bagay na ito. Okay? Halimbawa, hindi ka pa nagte-trade, yun nga yung mga sinabi ko sa tips ko kung ikaw ay mga baguhang traders, no? Meron tayong 3 tips ha. Kung hindi ka pa nagte-trade, mabilisan lang to. So, syempre, yun nga, be aware of, be knowledgeable of financial markets. Diba? Yun naman lagi nating sinasabi kasi bakit? Yan po ang una nyong pagdidesisyonan bilang baguhang trader or investor. Saan kayo magte-trade? Sa stock market ba ng US, ng Pilipinas? Saan bang market kayo magte-trade? Okay, ano bang tumataas na market ngayon? Halimbawa, may bad news. Ano bang maaapektuhan nito? Okay, ano bang epekto nito pag may bad news na ganito? Okay? So, yun po yung mga kailangan nating alamin, no? Halimbawa, pag hindi ka pa nagte-trade. Number 2 is, syempre, wag ka muna, halimbawa, nag-iipon ka na ng pangkapital mo, wag mo muna talagang ipang-trade yan. I suggest na mag-demo trading ka, no? Kasi kahit anong mangyari doon sa news, sa markets, global uncertainties, somehow, syempre, hindi ka pa apektado ron. Pero, natututo ka, no? Kasi, meron ng simulation, na nagaganap, no? Or napapractice mo na yung mga tinuturo sa'yo or mga pinapakinggan mo, no? Yung mga talagang tinututukan mo na aral. And number 3, kung hindi ka pa nagte-trade, no, pero talagang gusto mong matuto rin, no, in the midst of uncertainties, is definitely learn how to diversify. Okay? Kasi importante ito kahit hindi ka pa nagte-trade sa demo trading mo, kumbaga i-accept mo na kailangan hindi lang sang market ang alam ko. Okay? So, yun po yung mga tips and advices ko sa mga hindi pa nagte-trade para makaiwas sila sa mga global market risk. Okay? Na nangyayari nga ngayon, may mga political war, may mga tariff war, kung ano-ano, diba? So, kaya kailangan knowledgeable and informed po tayo. Alam natin yung nangyayari sa market at sa ating portfolio, no, sa ating investment. So, ito naman yung mga tips ko, ito na mismo, no, yung sa mga talagang nagte-trade ngayon or investor ngayon, no, yung mga nagte-trade at nag-i-invest across, no, financial markets across global investments, okay? So, ito po, may 3 din po. Unang-una is, ito po yung tinatawag ko na portfolio evaluation. Halimbawa nga, nagte-trade ka na, nag-i-invest ka na, it simply means portfolio evaluation. Ini-evaluate mo yung performance mo. Or kung ikaw ay trader, in-evaluate mo yung mga trades mo sa iyong trading journal, sa iyong trading monitoring. Okay? So, ini-monitor mo yan, ini-evaluate mo or ina-assess mo. Okay? So, kung ikaw naman ay investor, kung tinitignan mo lang naman yung, kamusta na yung gains ko, no? For the past 1 month, for the past 3 months. Okay? So, both perspective ng trader and investor, magkaiba silang perspective, pero same goal na, diba? Portfolio evaluation, meaning to evaluate or to assess the performance of a portfolio. Okay, kasi nga ikaw yung ano nun no? Ikaw yung nag-head nun. 'Di ba? Yung sarili mong investment, ikaw lang din naman ang nagre-research nun at nagde-decide doon. So kailangan alam mo yung tinatakbo ng investment mo. Alam mo yung current status or situation para nang sa gayon alam mo kung may ano yung babaguhin, saan ako magdadagdag, saan ako magbabawas, ano yung mga tatanggalin ko, ano yung mga idadagdag ko na financial instruments or asset classes sa iyong pagte-trade or pag-i-invest. Okay? So that's number 1, portfolio evaluation. Number 2 po is portfolio planning, no? Ibig sabihin po nito is, 'di ba, nag-evaluate ka na, no? Kumbaga ito mismo yung plano. Ayun na nga mismo, no? Kung paano ka magpaplano
paano mo paplanuhin, halimbawa may mga losses ka, 'di ba? Kasi nga magulo ang takbo ng market, no? Yung mga global news, mga economic news, nakaka-apekto yan lalong-lalo lang sa forex, no? O sa stock market din naman. Kumbaga, pero most likely talagang yung mga economic calendar, no? Kumbaga, pinakatutok niyan foreign exchange markets, mga foreign exchange rates. So ngayon, syempre kailangan knowledgeable ka doon. Paano ka magpaplano? Kung halimbawa mang magkaroon ng mga it's either negative or positive news, kailangan hindi pa nangyayari yung news na yun. Yun nga, meron kang plano.